Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog mga kababayan, pag-usapan natin to. O yung impeachment kay PBBM, yung dalawang impeachment complaints, ni-refer na sa Justice Committee. O anong significance niyan? Ang significance niyan, ibig sabihin, yan yung tinatawag ng initiated na. Initiated. Ang mga term kasing ginagamit sa impeachment, kunting paliwanag lang. Ang una, pina-file ang impeachment. Pina-file. Pagkatapos i-file, ito ay ini-initiate. Kapag na-initiate na ang impeachment complaint, initiated na ito, magti-trigger na yung 1-year bar rule. Ibig sabihin, 1-year ban. Hindi na pwedeng mag-file ng another impeachment. Kapag na-initiate, only one impeachment complaint could be initiated sa isang taon against the same impeachable official. Only one. Kaya kapag may na-initiate ng impeachment complaint, magti-trigger na nung 1-year ban. Yung pag-file, hindi pa. Pero pag na-initiate na yung impeachment complaint, initiated na, magti-trigger na 1-year ban. So ngayon, yung pag-file nung unang impeachment complaint, yung kay Attorney Andre De Jesus, hindi pa naman ni-refer yun sa Justice Committee. Ang sinasabi kasing initiated na, pag ni-refer na sa Justice Committee, initiated na yon. Pero pag yung pag-file mo pa lang ng impeachment complaint sa Secretary General, hindi pa yan initiated. Pero pag ni-refer na ng Rules Committee sa Justice Committee, yan na yung initiated. Ang nangyari dito, yung unang impeachment complaint, final sa Secretary General. Yung pangalawang impeachment complaint, final na rin sa Secretary General. Nung Friday, hindi tinanggap. Ngayong Monday, tinanggap na. Pagkatanggap nung ikalawa, ni-refer na ngayon ng Rules Committee sa Justice Committee. Dahil ni-refer na, yon initiated na. So, ibig sabihin ng initiated na, wala nang another impeachment complaint na maipafile. Ano ang implication yan? Wala na sila, ang mga DDS, hindi na pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Mababiolate na yung 1-year ban. Kasi, yung dalawang impeachment complaints, yun na yung initiated. So, i-consider na yun ng Justice Committee. Yun na yung pag-uusapan. Pag-uusapan yan, i-consolidate ba yung dalawa? O i-dismiss yung isa, itutuloy yung isa? Yun, nasa Justice Committee yan. Kung ano ang aksyon nila dyan. Ang malinaw dito, wala na yung mga yung daldal ng mga DDS na magpa-file sila ng impeachment, may mga ebidensya sila, may mga testigo sila, wala na yun. Wala nang saysayan kahit anong daldal nila kasi hindi na sila pwedeng mag-file ng another impeachment. Kasi initiated na yung impeachment. Isang impeachment lang ang pwedeng initiate sa isang taon. O di maghintay sila ng isang taon na naman. Kaya lang, magpa-file pa ba sila ng impeachment kay PBBM? Malapit ng eleksyon sa 2028. Kasi itong 2026 na February, itong 2026 hanggang 2027, pag 2027, saka lang sila pwedeng mag-file ng another impeachment. January 2027 na naman, magpa-file sila. Kung 2027 na, malapit na yung 28, maghintay ka na lang ng eleksyon. Wala na yan. Halos ligtas na dyan si PBBM sa kanilang impeachment ng mga DDS. Kaya kung pinaplano ng mga DDS, magpa-file uli ng another impeachment nila, wala na yan. Hindi na yan mangyayari. Ngayon, bakit nangyari ng lahat yan? Ay matigas ang ulo nila sa kamayabang Hindi marunong sumunod sa rules. Pero ang iingay, yan yung DDS
Ang ingay-ingay nila na may matibay daw silang mga ebidensya, matibay ang grounds nila, marami silang testigo, ebidensya, may mga kongresista na daw na ano, susuporta, lulusot daw ito, sigurado nila. Ay nasaan yan ngayon? Nasaan yan ngayon? Mayroon silang impeachment na complaint na ginawa, hindi naman nila final. Nag-file sila Friday, porke lang nag-file sila ng Friday hindi tinanggap dahil wala yung Secretary General. Dapat bumalik sila nung Monday, hindi naman nila ginawa. Wala talaga. Ibig sabihin, ano lang sila, nagsisinungaling lang sila. Ang totoo, kahit mag-i-endorse yata na kongresista, wala sila. Eh lalo pa yung grounds nila. Oh. Ay ang mga binabanggit nila doon na grounds nila, yung tungkol sa pulburon video na naman, bangag-bangag na naman. Wala yun, hindi yun. Hindi makakatayo yun sa impeachment eh. Oh, sabi nga ni Attorney Jess Falces, mabuti pa yung sa Makabayan Black. Pag tiningnan mo maayos ang pagkakagawa, at least ang mga grounds doon tungkol sa unprogrammed appropriations, yung yung command responsibility sa sa budget, o yun yung mga grounds na nagresulta sa culpable sa betrayal of public trust. O yun yung sa Makabayan Black eh. At least sabi ni Tony Ges Falces, at least matino yung sa Makabayan Black. Yung sa DDS wala eh, tungkol sa illegal na droga daw ni PBBM ang hindi makakastand yun. Oh, propaganda lang talagang habol nun, paninira eh. Hindi pagpapanagot eh. Anyway, wala na yon. Dahil na-refer na yung dalawang impeachment complaints sa Justice Committee, wala na yung impeachment ng mga DDS na yan. Talagang nanggugulo lang eh. Kasi kung seryoso sila, o di magpa-file sila ng impeachment nung Monday din. Wala, hindi naman sila nag-file. Sabi ni Mike Defensor, hindi na daw sila magpa-file. Ha? Pinagplanuhan daw talaga na hindi sila makapag-file. Hindi naman ganun yun. Bakit naman nakapag-file yung dalawang complainants? O, inaakusa kasi nila na yung unang nag-file, yung Attorney Andre De Jesus, abogado daw ni Lisa Araneta. Kaya ano daw talaga yon, planado daw talaga yon na pinag-file muna ng una, tapos i-refer yun sa Justice Committee. Pag na-refer yun sa Justice Committee, wala nang second impeachment complaint or third impeachment complaint. Kaya planado daw talaga yon. Eh, lumalabas dito, hindi naman eh. Nakapag-file nga yung Makabayan Black eh. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila. Ha? Paninira lang talaga at propaganda. Yan ang malinaw dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.